Ang mga magulang ay isang malaking halimbawa ng tunay na pagmamahalan at pagsasakripisyo. Para sa kanila ay wala ng iba pang mas importante kundi ang magandang kalusugan ng mga taong kanilang minamahal, kundi ang kanilang mga anak. Yan ay kukumpirmahin ng istorya natin ngayon na malamang hindi mag-iiwan sa kahit kanino man na naiiba. Si Edris ay isang ordinaryong mahirap na manggagawa mula sa bansang Bangladesh at ama ng 3 anak niyang babae. Ang istorya ng lalaking ito ay sadyang pumukaw sa puso ng maraming tao sa internet. Sinasabi ang matinding kwento ng kanyang labis na pagmamahal sa kanyang mga anak. Isang sikat na GMB reporter na si Akash ang naghayag ng kwento ni Edris na naging inspirasyon ng libu-libong mga tao sa internet. Ang amang ito ng 3 niyang anak ay naghirap. Walang hinto at walang pagod siyang nagtatrabaho, lumulusong sa bawat imbornal para lang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Malinaw na inihayag ni Edris sa isang journalist. Hindi ko ni minsan sinasabi sa aking mga anak ang tungkol sa aking trabaho. Ayoko lang na ikahiya nila ako. Sa tuwing nagagawa kong tanungin ng aking bunsong anak na babae kung ano ang aking ginagawa, ay sinasabi ko na lang na isa akong manggagawa. Araw-araw na lang akong naliligo sa bawat pag-uwi. Nililinis kong mabuti ang aking katawan nang maalis ko ang anumang hindi ka nais-nais na amoy at maduming bakas ng aking trabaho. Gusto ko ang mga anak ko na makapasok at magkaroon ng magandang edukasyon. Gusto ko silang makipagkomunikasyon sa bawat tao na taas noo, yung walang titingin sa kanila pa ibaba, gaya ng ginagawa ng karamihan sa akin. Madalas akong maliitin ng mga tao, pero isinasantabi ko na yun. At ang lahat ng kinikita ko hanggang sa kahuli-huliang sentimo ay aking iniipon lang para sa edukasyon ng aking anak. Hindi ko na naisip na bumili ng bagong damit. Mas gusto ko pang mabili ang mga librong kailangan ng aking mga anak. At wala akong ibang kailangan kundi ang pagrerespeto lamang. Ako isa lamang ordinaryong tagasisid at tagalinis ng kanal. Sa oras na kinakailangan na ng mga anak ko na magbayad ng tuition at wala akong perang maibigay, ay nagtatago na lamang ako at umiyak. At may pagkakataon din naman na nauubos din ang lakas ko para makapagtrabaho. Yung mga kasamahan ko ay nagagawa akong tignan, pero wala ni isa man sa kanila ang lumalapit. Ang puso ko ay sadyang nadudurog. Hindi ko mawari kung paano kung sasabihin sa aking mga anak na wala akong maitutulong sa kanila sa pinansyal ng araw na yun. Ipinanganak na akong mahirap at sa tingin ko'y wala na akong mapapala pa sa buhay. Pagkatapos ng mahabang oras ng pagtatrabaho ay nagawa na akong lapitan ng iba ko pang kasamahan. Naupo sila sa tabi ko at itinuturing ko na rin silang mga kapatid. Napasaya sa loob ko na ang perang nalikom nila ay nagawa nilang tipunin para mapunan ko ang aking pangangailangan. Sinubukan kong tanggihan, pero sinabi nilang mas ayos na silang magutom kaysa hindi makapagtapos ang 3 kong anak sa kolehiyo. Hindi ko alam sasabihin ko sa kanila ng mga oras na yon, ni hindi na nga ako nakapag-shower pa ng araw na yon. Umuwi ako sa bahay bilang isang tagalinis ng kanal. Sa ngayon, ang aking anak ay gagraduate na sa universidad. Hindi na niya ako hinahayaan pa na magtrabaho. Ang isa sa kanila ay agad nagkaroon ng maayos na part-time job. Ang iba naman ay nakapagtrabaho bilang consultants. Madalas isama ko ang aking anak sa lugar na aking pinagtatrabahuan. Hindi para magtrabaho, kundi para bigyan ang mga dati kong kasamahan ng tulong at makakain. Nang tanungin nila ang aking anak ng mga sandaling yon, simple lang ang nakamit nilang kasagutan. Na noong panahong kailangan niya ay hindi sila kumain para siya matulungan na naging dahilan sa pagkakaroon niya ng maayos na buhay ngayon. Kaya nangako siya na babawi sa kanila araw-araw sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila ng makakain. Ngayon ay hindi ko na nararamdaman ang pagiging mahirap. Sa ganong pag-uugali ng aking mga anak, ay sino pa bang tao ang makakaramdam ng ganon? Ang istorya ng mabuting ama na si Edris at kanyang mga anak ay nagsilbing inspirasyon sa marami.
Mahirap man delikado at kahit marumi man ang kanyang trabaho, ay nagawang tiisin ni Edris ang lahat para lang magkaroon ang kanyang mga anak ng magandang edukasyon. Nagpapasalamat na lang siya sa kanyang determinasyon at pagsisikap. Literal siyang sumisisi sa maitim at maduming tubig, magtanggal ng mga bara gamit ang kanyang kamay lamang. Maging ang ginawa ng kanyang mga kasamahan ay nakakahanga din. Nagpapatunay na ang mga tao ay may kakayahan sa sinserong pagtulong sa kanilang kapwa. Salamat sa pagsubaybay mga kaibigan. Irespeto at pahalagan nyo ang inyong mga magulang at tumulong din kayo sa iba o maging sa inyong mga kaibigan na nangangailangan. Kung nagustuhan nyo ang storyang ito ay madami pa kaming kwento sa susunod na alam kong magbibigay aral at pananabikan ninyong lahat.